Ito pa rin ang kita mo na, galing ng Pinoy. O, partner, maraming bagyo at pagbaha ang nangyari sa ating bansa sa nakalipas na panahon. Ilan na dito ang Ondoy, Pedring, at Sendong. Mga bagyong nagdulot ng napakalalaking baha dito sa ating bansa. Ano? Daming mga perhuisyo niyan. At sa mga bagyong ito ay maraming lugar ang binaha. At bagamat marami ang gustong tumulong, nahihirapan sila dahil sa hindi mapasok ng mga rescue boat ang ilang mga binahang mga lugar. Kaya naman malaking tulong ang na-inventong rescue boat ni inventor Ronald Pagsanghan. Kung ano yan, eto, tignan natin. Madalas, dalawin ng bagyo ang ating bansa. At ilan sa mga bagyong ito ay mapaminsana. Kakibat din ng mga malalakas na bagyo ay ang pagdadala ng malalaking baha na nagdudulot ng peligro at delubyo sa maraming Pilipino. Ang problema pa dito, maraming lugar ang di mapuntahan ng mga rescuer dahil ang kanilang mga rescue boats ay hirap pasukin ang ilan na maliliit na eskinita at mga lugar. Bukod pa dito, madalas na ang mga rubber boats nila na pang-rescue ay nabubutas. Kaya naman, malaking tulong sa ating mga kababayan ang isang rescue boat na naimbento. Tara, at alamin natin ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Inventor Ronald Pagsanghan. Narito po ang aking inbensyon, UPB, Unsinkable Portaboat. Ideal for rescue operation, especially on urban rescue operation. Nandito tayo ngayon sa Bagbag River, Barangay Iba Este, Kalumpit, Bulacan, na kung saan naganap ang malaking baha nung nakaraang bagyong Pedri. Nandito tayo upang subukan ang aking isa sa mga imbensyon na UPB. Okay boys, para let's. Ang rescue boat na na-invento, pwedeng gamitan ng sagwan o kaya ay motor para marating ang mga taong na-trap sa baha. Kanina ho, napakita natin kung paano gamitin ang UPB na to. Madali lang, di ba? So pwede siyang gamitan ng double paddle o ginagamit natin dun sa kayak. Kayak boating, double paddle siya. So dalawa, harap, likod. Pwede din natin siyang gamitan ng outboard motor. So ang ginamit natin kaninang outboard motor ay meron siyang capacity na 2.2 horsepower at pwede din natin siyang gamitin hanggang 5 horsepower dito sa size na 9 feet. So meron din tayong design na 12 feet. So maximum na 10 horsepower ang ating motor na pwedeng gamitin doon. Ilang tao rin ang pwedeng maisama dito. Kayang iligtas at sagipin ang isang average na pamilya. Ang bangkang ito ay may capacity for buoyancy na equivalent to 1,200 to 1,500 libras or equivalent siya sa 5 hanggang 6 na katao. Plus, meron tayong tinatawag ng safety handle sa labas. So, pwede din yung sila nilang kapitan, lahat ng nasa outboard na tao ay pwedeng kumapit dito in case of emergency. At sa pag-rescue ng ating kababayan, ang imbensyon ay talagang maaasahan. Maging malakas man ang ulan, pwedeng tuloy-tuloy ang ginagawang pagsasakay at pagliligtas ng tao. Pag-apaw ng tubig sa Unsinkable Portaboat, hindi mo na yan iniintindi. At meron din siyang tinatawag nating scupper hole or drainage na tinatawag natin. Kung saan, na pag ang tubig ay umakyat on board, ay automatic niya dinidischarge palabas ng board ng bangka yung tubig. So kahit malakas ang ulan, pag nagre-rescue ka, hindi ka matatakot na magtabo-tabo. Kumbaga, hindi mapupuno yung bangka mo ng tubig. Maganda ang drainage system niya. At hindi ka matatakot o kakabahan na mag-capsize yung bangka dahil sa mapuno siya ng tubig. Ang original design ko nito is yung PET plastic. So lighter than water siya at very rigid. Masyado siya matigas. At hindi siya basta-basta mapapuncture. Since na mataas yung cost ng kanyang production,
so far, ang ginamit natin dito sa ating prototype is rigid fiberglass. So, ang bangkang ito ay kinukompose siya ng rigid fiberglass plus meron tayo tinatawag ng mga floating materials, polyurethane at compressed air chamber for additional buoyancy. So, kaya di ka matatakot na basta-basta lumubog kahit na tumaob ang bangkang to, madali siyang baliktarin uli para gamitin. So, hindi siya basta-basta lulubog dahil sa gawa nga ng mga materials. Ang pagkakaiba naman nito sa rubber boat, ang rubber boat is inflatable. So, ang rubber boat ideal siya sa open sea or open water na tinatawag natin, ano? Sa urban rescue, napansin natin maraming mga rubber boat ang hindi gumana or hindi nag-function. Gawa nga ng ang flood water, especially, so marami siyang composed ng iba't ibang debris. So, minsan nabubutas siya ng mga bako, kawayan na lumulutang sa baha. At gayon din, yung minsan pagdadaan ka sa mga bakod na matataas, na inabot ng baha, so meron siyang mga spike. So, madaling ma-punctured yung rubber boat, kaya hindi siya ideal for urban rescue. Kaya naman kung tutuusin, angat talaga ang pakinabang sa unsinkable portable. Mura na, matibay pa. At higit sa lahat, ito ay may pagmamalaking gawang Pinoy. Compared naman sa rubber boat, ang price nito is masyadong malayo ang gap kumpara sa mga imported. Pangalawa, locally available. At pangatlo, syempre design to ng Pilipino. So, ang design niya ay based dun sa condition ng situation during the emergency period, especially yung mga flood. So, especially design siya sa ganung condition. Ang condition ng pagre-rescue dito sa atin, marami tayong mga tinatawag sa urban ay mga iskinita. So, hindi yun passable sa mga rubber boat at sa mga bangkang mekatig. Itong bangka na to, design nito, makapasok ka sa mga iskinita o sa mga masukal na lugar na hindi ka matatakot na mabutas siya. Pangalawa, nakikita natin yung design niya. So, para siyang dalawang bangka o tinatawag nating catamaran design. Bukod sa slim siya, yun ang nagiging cause kung bakit siya mabilis i-maneuver, mabilis siya ibangka. Maintenance-wise, kahit na mabutas to o tamaan ng baril, pikuhin mo, madali lang siyang i-maintain. Kasi nga may mga tinatawag na mga may special patches na hindi ka gagastos ng 500 o 300 para lang mapinish mo uli, maibalik mo sa dating kondisyon. Mga karanasan at kaalaman ni Roberto simula noong maliit hanggang siya ay magtrabaho ang naging daan para may sa katuparan ang kanyang naimbento. Kaya naman, ang kapakinabangan sa unsinkable portaboat ay talagang maaasahan. Nung nag-work ako sa barko, nag-work ako sa isang luxury ship sa Mediterranean. So, yung type of job ko is very technical. So, minsan may mga gamit ako na kailangan ko na hindi kumakita doon dahil wala doon. So, nag-i-improvise ako ng tools para magamit ko yung bagay na yon sa trabaho ko. So, na-train ako sa barko being one of the safety officers. So, nakita ko yung safety standard. Masyado mataas ang safety standard na ginagamit namin doon. Na dapat natin din i-apply dito sa ating pagre-rescue dito sa Pilipinas. Na dapat complete gadget, complete lahat ng materials at the same time, na dapat ang mga nagre-rescue yung safety muna nila tinitingnan nila bago safety nung i-rescue nila. Pag-aralan nila muna yung safety nila, pag-aralan nila yung situation, kung paano nila papasukin. At para maging matagumpay yung pagliligtas mo ng buhay. Imbensyong makakatulong sa pagligtas ng buhay, lalo na kung may baha. Produktong gawang Pilipino, pwedeng ipagmalaki ng todo-todo. Yan ang unsinkable portaboat ni Roberto Pagsanhan. Kaligtasan ay maaasahan. Ang design na ito ay kauna-unahan dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ako yung umaasa na kada barangay na naapektuhan ng matinding baha ay magkaroon nito.
Ako yung maasa na naway bigyan tanaw at bigyan suporta ng ating pamahalaan at ang mga pribadong sektor para makatulong tayo at maabot natin ang mga tao na labis na naapektuhan ng baha at mabigyan natin ng tulong. Open po kami sa mga gustong sumuporta o gustong mag-invest. Ito ang aming number, 0933-4141-711. At meron kaming email address na bizasia@yahoo.com. Ako po pala ulit si Ronald Pagsangan, miyembro ng Filipino Inventor Society. Kita mo na, galing ng Pinoy.